Nilagang sari-saring gulay o bulanglang for today's video. Adobong baboy nga sana ang iulam namin ngayong araw pero naisipan ko nga na magluto na lang nitong bulanglang. Bukod sa okra ay kumpleto pa naman yung mga gulay na panahog dito sa amin kaya ito na nga lang din ang naisipan kong iluto kaysa sa adobong baboy. Yung baboy naman na dapat ia-adobo ko ay prinito ko na nga lang din pang partner na lang dito sa bulanglang. Nagsalang na nga kaagad ako ng tubig dito sa kaserola at nilagay ko na nga din yung sibuyas, kamatis at luya. Hindi ko na nga lang din ako at nung kumulo na nga yung tubig ay inilagay ko na nga itong mga papaya at saka yung kalabasa. Itong dalawa kasi ang medyo matigas sa mga gulay kaya ito yung inuna kong ilagay. Pagkatapos ay naglagay na nga rin ako ng mga pampalasa katulad nga nitong durog na paminta at saka ng kaunting patis. Hinalo-halo ko na nga din at saka ko nga tinakpan para mas mabilis nga rin kumulo. Habang iniintay ko nga na lumambot yung kalabasa at yung papaya ay pumunta na nga ako dito sa taniman ng talong. Nasipat ko kasi kanina na pwedeng-pwede na nga i-harvest itong mga bunga ng talong. Saktong-sakto na nga rin yung haba at laki nitong talong kaya bago pa nga maunahan ng mga insekto ay harvest na nga natin. 4 na peraso nga rin ito at kung bibilin mo nga ito sa palengke ay aabot na nga rin siguro ito ng 30 pesos. Bumalik na nga rin kaagad ako sa bahay nang mahiwa ko na nga rin itong talong. Nagkahiwa ko nga ng mga talong sakto nga at medyo malambot na nga rin itong papaya tsaka yung kalabasa. Inilagay ko na nga din yung talong tsaka yung sitaw. Ubusan na nga kami ng okra kaya yung sitaw na nga lang ang ipinalit ko. Tinikman ko na nga din ito at medyo nakulangan pa nga ako sa timpla kaya nagdagdag nga ako ng kaunting seasoning pa. Pagkatapos ay hinalo-halo ko nga lang ulit at tinakpan ko na din. Ito naman sa kabilang kalan ay nagsalang na nga rin ako ng kawali at nilagyan ko na nga ng mantika. Used oil na nga lang din ang ginamit ko dahil isang beses pa lang din naman ito napiprituhan. Manok lang din naman ang prinito dito kaya malinis pa rin naman to at pwede pa gamitin. Itong baboy nga pala ay tinimplahan ko nga lang ng pinong paminta pagkatapos ay ikinote ko nga lang ng breading mix. Hindi ko na nilagyan ng pampalasa yung mismong baboy dahil yung breading mix nga ay maalat na. Medyo nakakasawa na rin kasi yung adobo kaya ipiprito ko na nga lang itong baboy. Isang haba ng liempo nga lang itong baboy at hinati ko nga lang sa 4. Ipiprito ko nga lang ito hanggang sa maging golden brown both side at maging crispy. Chinek ko na nga ulit itong bulanglang at malambot na nga lahat ng gulay. Naglagay na nga rin ako dito ng 2 perasong siling haba at inilagay ko na nga din yung dahon ng malunggay. Dahil mabilis lang din naman maluto itong malunggay pagkalagay ko nga ipinatay ko na nga rin yung apoy dahil baka ma-overcook nga din itong malunggay. Halo-halo ko nga lang ulit at inilubog ko nga yung mga malunggay para naman nga mainitan at maluto din. Tinikman ko na nga din ulit yung sabaw at saktong-sakto na nga yung timpla kaya tinakpan ko nga muna ulit dahil piniprito ko pa nga yung baboy. Mamaya nga lang heto't luto na nga ang aming ulam pananghalian. Anyways, ayun lamang po na i-chismis ko lang. Salamat sa panonood. Bye!